So, paano malalaman kung pwede siyang i-separate? Di ba dapat meron ka munang m dx, ganyan lagi dapat, ano, plus n dy. Yan ang simula. Pagkatapos, dapat yung m mo ay product ng function of x saka ng function of y. Also, yung n mo rin dapat ganun. Yan din ay product ng function of x and function of y. Or pwedeng wala isa, ano, wala yung g of y dito. Wala dito yung f of x. So, basta nakaproduct yan at pwedeng i-divide, makakancel yung variable. Siya ay separable, ano? Kasi dapat makasama ng dx ay x lang, makasama ng dy, y lang. Kagaya dyan, we have 3 times x times dy, 2 times y times dx. So, nagkapalit ng variable sa nakasama ng dy ay x, nakasama ng dx ay y. So, we can separate the variable kasi nakaproduct yan. Ano? So, pwedeng i-divide. So, we're going to multiply the whole equation by 1 over xy. So, ganun gagawin para ma-separate. So, times 3x dy minus 2y dx equals 0. Okay. Then, by multiplying by 1 over xy, so sa una, makakancel na yung x, kaya meron tayong 3 dy na lang, tapos over y. Minus, multiply mo nun sa kabila, magkakancel si y. So, meron kang 2 dx over x equals 0 times 1 over xy, 0 pa din yan. Okay. And we're going to integrate pag na-separate na yung variables. Integrate natin. Then we have the integral of 3 dy over y. So 3 dy over y minus the integral of 2 dx over x. So equal na yan kay c. So tayo nag-integrate na. Then, labas muna yung 3. Kaya meron kang dy over y. Labas yung 2. We have integral of dx over x equals c. So lahat yan ay ln, ano, dy over y, dx over x. So we will have 3 ln of y minus 2 ln of x. So equals c. And again, applying property of logarithm, kung meron tayong n, logarithm of m, ay pwede mong gawing log of m raised to n. Or baligtad. Ano? Kung meron ka nito, gagawin mong n log m. Okay. Then, ito ay magiging ln of y cube minus ln of x squared. Since lahat yan ay may ln, gagawin nating ln c na to. No? Kasi ang ln c ay isa pa rin constant. Okay. Then another property of logarithm is yung sum saka yung difference. We have log of m minus log of n. So we can express at a single logarithm, magiging quotient o m over n siya. Kaya nga naging single logarithm tayo. Kaya itong part na to, so yun yung magiging ln of y cube over x squared. So equal yan kay ln c. Ngayon, pag alam nyo na yung property, kung ba't siya nagiging matawawala ln dyan, so magkakaroon na lang tayo ng y cube over x squared. So equal na yan kay c. Then multiply mo sa x squared doon. So we will have y cube
equals C times X squared. Ito yung ating final answer. Ngayon, di ba, ginagawa na iba kasi is E, no? E raised to ln, E raised to ln. So, yung nakasanayan nilang ginagawa eh. Para ginagawa nila, mag-add ka sa kabila, mag-subtract ka sa kabila, mag-add ka rin sa kabilang side, walang problema. So, ginagawa nila is exponential, no? Ginagawang E raised to ln. Actually, di na kailangan ipakita ng ganun, ano? Alam mo na yung property eh, ba't nagkakaganon? Ang talagang tamang ginagawa dyan is single logarithm. Kagaya ng tinuro ko sa video. So, sa part na to, since yan ay ln of y cube over x squared, pag nilipat mo si ln c, magma-minus. So, minus ln c yan. Equal na yan sa 0. Yan na naman ay difference of two logarithms. So, pwede mo siyang gawing single logarithm. Magiging ln ka ng y cube over x squared all over c. So, equal sa 0. Again, itong ln, pag gagawin mong common logarithm, yung brig siya na tinatawag, yung log. So, yun ay log base e. So, yan ang katumbas ng ln. No? Common logarithm base e. So, meron kang log to the base e of y cube over x squared all over c. So, equal yan sa 0. Yan again, another property of log and exponential. So, ang logarithm of n to the base b, so equal yun sa x, yan ay tinatawag natin na logarithmic form. Pwede mo siya gawing exponential form. So, base muna, base, exponent, ito yung answer. So, we have b raised to x equals n. Kaya ito ngayon, this is log. Ito yung ating base. Ito yung ating exponent. Ito yung ating answer or number. Kaya meron kang e. So, ang base mo ay e. Ang exponent mo ay 0. Ang sagot ay y cube over x squared all over c. Ngayon, ang e raised to 0 equal yan sa 1. Kaya 1 is equal to y cube over x squared all over c. Actually, ito, pwede simplify na to eh, no? Pwede mo ito gawing y cube over cx squared. Or, again, by cross multiplication, multiply mo si c doon. C equal to y cube over x squared. Sa paulit, multiply mo x squared doon. So, magiging cx squared is equal to y cube. Bago yun nangyari, no? Kung ba't nawawala ln? Sa part kasi na ito, makakita mo, dito sa part na to, yun, ano, nawala ln dito eh. Ito na siya, no? By applying this property. So, yun talaga ang tamang property na ginagamit, ano, single logarithm. Nagkakataon lang na yung e nag-i-equal siya, no? E raised to ln, E raised to ln. So, yun ginagawa. O, tanong. Kasi, nakita ko sa iba, ano, kinakancel yung ln, ano, kakancelin. Maling kinakancel siya, no? Basta alam mo yung property, ba't siya nawawala? Kasi single logarithm tayo, kung simplified, mawawala yung ln. Pagka mayroong ln, yung magkabilang side na equation natin. Oh, tanong. Meron ba kayo, libro ni, Rainbill? Ha? Meron po. Wala po. Doon kasi iba yung ginagawa doon eh, no? Si Rainbill. Teka. Hanap ako ng isang problem ni Rainbill.
Okay, ito, si Love and Rainbill, meron siyang sagot. Rainbill lang pala, yung palang calculus ng Love and Rainbill. So, sa isang problem sa Rainbill na elementary differential equations sa homogeneous, meron dong sagot. Ito na yung sagot niya eh. Nilagay niya ln x, ang sagot niya doon, plus b, plus ln of b minus 1 equals c. Ito yung nangyari eh, no? Pero, kung kuwari, exam natin to. Pwede na sa akin na ito ay ln x plus ln of b minus 1. Pagkasamahin mo sila, nakasam kasi yan. So, pwede mong pagtabihin. Plus ln of b minus 1 plus b equals c. Ngayon, itong dalawa, pwede mong i-express sa single logarithm yan. Kasi nakasam, gagawin mong product. Multiply. So, magiging ln of x ka times b minus 1, di ba? Plus b equals c. So, ito okay na sa akin to. Yung part na yan. Papalitan mo yung b ng y over x. Simplify mo pa. So, okay na yun. Kasi ang ginawa sa libro, ganito. So, sa part na to, meron siyang ln x plus b plus ln of b minus 1. Ginawa niya agad itong ln c. Ayan. Yung c niya. Although tama naman din. Tapos, after nung part na yan, next step niya, ito na kaagad kasunod. X times b minus 1 na siya agad. E raised to b equals c. Ito na yung sagot niya sa libro. So, ginagawa niya ln lahat. Opo, ito series. So, yung b kasi ginawa niyang kasi ginagawa nung Rainbill eh. Yung b, ginawa niyang ln of e raised to b. Yung ginawa niya, kaya siya nagkaroon ng e raised to b dito. So, yung solution dito, maraming paraan ng pagsasolve, no? Tama ka na sa part na to, nag-iiba-iba tayo na way na pag-simplify. Ganun lang yun nangyayari dito, no? Kaya kasi baka nag-base kayo kay Rainbill, iba kasi ginagawa ni Rainbill. Kasi dito, erase ko muna. Parang babagyo. May bagyo ba? Kaya, ayusin natin Ito yung kay Rainbill Ganito yung nangyayari. Ito? Yung kasing ln of e raised to b na yan, sa property ng logarithm, ito pwede mong baba itong b So magkakaroon ka ng b ln of e. Ang ln of e ay equals sa 1. Kaya meron ka pa ding b. So ganyan ginagawa ng libro. So yan siya. Ang ln 1, ln e, kaya siya naging 1, ganito yun. So ln e is equal to x. Wala pang value kunwari. So gagawin mo tong logarithm, common, log base e ang katumbas ng ln. So equals x. Sige. Base, exponent, answer. In exponential form, we have base e. Ito yun. Exponent ay x. Ang sagot ay e. Sa exponential, pag magkamukha yung base, equal ang exponents nun. So meron kang e raised to x, equal yan kay e raised to 1. Sa e lang ito. So e raised to 1 yan. So parehas ng base, we can conclude that x is equal to 1. Kaya ang ln e equal sa x equal yun sa 1. So ito equal sa 1, ln e. Yun ang kanya derivation, malaging e. Ln e is equal to 1. Okay. Tanong. So bahala kayo mag-simplify, kanya kayo na simplify dito. Ito okay na sa akin sa part na to Wala nang problema sa akin. Kung gusto yung gawin nyo ginagawa ni Rainbill, okay lang naman. Nasundan. Opo, sir. Opo. Lipat tayo na example 2.
Okay, number 2. So we have quantity 2xy minus 6x squared dx plus x squared minus y dy equals 0. Yan ba ay separable? Pwede ba siya i-separate? Opo. Okay, pwede? Sir, pwede. Pwede po, sir. Opo. Paano gagawin para ma-separate? Distribute po si dx. Saka po, pa-factor po yung Alin? yung Paano sa separate yan? Paano? Baguhin ko kunwari, baguhin ko muna. Kung ito ay 2x squared at ito ay, let's say, x squared y, yan. Separable ba yan? Opo, sir. Ilalabas po yung Yan y pala, at x squared. Yan pala separable, dyan, sa part na yan. Kasi may common sila na x squared. May express mo to as product of x and y. So, magiging x squared dyan times, di ba, 2y minus 6 dx. Plus, ito, labas mo yung y, common nila. So, magkakaroon ka ng x squared minus 1 dy. So, meron ka ng product ng x and y. X saka y. I-divide mo na yan by x squared minus 1 and 2y minus 6. Para ma-separate mo na yung variables. So, separable na. Kasi yung given sa atin eh. Dito, pag pinactor mo yung common, x lang ang common nito eh. Di ba? Labas mo yung x, so magkakaroon ka lang dyan ng 2y minus 6x. So magkahalo pa rin yung x and y natin na variables. Same dito rin, magkahalo yung variable natin na x and y. Na pareha silang hindi pa paghihiwalay. Yan ba ay homogeneous? Hindi po. Exact po. So ayan, kasi ito ay degree 1 and 1. So degree 2 dito, 2, 2, ito naging 1. So hindi yan homogeneous. Well, ito yung problem, tuturo kayo paano mag-check kung separable ba siya, homogeneous ba siya. Pag hindi, lilipat tayo na exact, di ba? Actually, dapat nahuling nyo muna. Mas maganda hulin yung solution is homogeneous eh. Kasi medyo mahaba homogeneous, di ba? Usually, kinalalabasan pa nun is integration of rational fractions. Okay, basta check nyo muna lagi ano yung problem. So, hindi siya homogeneous, hindi siya separable, at sa exact. Okay. So, dapat ang exact equation, ang DE mo dapat naka-form as mdx plus ndy. Tandaan nyo lagi, dapat naka-plus. So, dyan, meron ka ng m dx plus n dy. So, meron tayong m na equal sa 2xy minus 6x squared. And we have n na equal naman sa x squared minus y. Then, by partial differentiation, so we're going to find the partial derivative of f with respect to the variable y. So, magiging y is, with respect to y pala tayo. So, tayo with respect to y, ang 2x ngayon ay constant. So, ang derivative ng y ay 1. Derivative ng 6x squared naman ay 0. Kaya ang partial derivative ng m with respect to y is now equal to 2x. Okay. Tayo sa n, partial derivative of n with respect to x naman. So ito ay magiging derivative ng x squared ay 2x. Derivative ng y ay 0. And the partial derivative of n with respect to x is now equal to 2x. So equal lang ka na ng partial derivatives.
So, ibig sabihin niya, ano yung exact equation? So, since partial derivative of m with respect to y is equal to partial derivative of n with respect to x, so the equation is exact. Okay. Okay. Tayo ngayon sa pagpili, pag-solve. Paano sinosolve ito? Ipili ka lang, ano, this is partial derivative of f with respect to x. This is partial derivative of n with respect to y. So parang madaling part na to, no? Diyan tayo mag-solve. So we have partial derivative of f with respect to y equal yung sa n. Then the partial derivative of f with respect to y is now equal to x squared minus y. Or we have partial derivative of f. So equal yan kay quantity x squared minus y sa kayo ating pinaka-differential na y. And we're going to integrate. We have the integral of our df equals integral of quantity x squared minus y. So, differential natin. Oh, sige, integrate natin. So, we will have f equals, ito, paghiwalayin ko muna, ano? X squared differential minus y sa kayo ating pinaka-differential. So, ang x squared ay constant, di ba? So, meron tayo ngayong x squared. Labas yan. So, differential kasi y ang ating variable. Sorry, right. Then, f is now equal to x squared. Integral ng dy ay y. Minus, tayo sa y dy, magiging y squared over 2. Ayusin lang ito, no? Differential. Tapos, sa halip na plus c tayo, mag-a-add tayo ng f of x na ating pinaka-concept of integration. Ano? Kasi tayo ay with respect to y. So, ito ko yun yung f. Ito yung ating solution na hindi pa kompleto. Kasi nawawala pa yung ating f of x. Sige, solve natin. So, paano siya masosolve? F of x. So, we're going to differentiate again. So, get the partial derivative of f with respect to our constant f of x with respect to x. And we will have y is constant. Ang derivative ng x squared ay 2x minus derivative ng y squared over 2 is 0 plus f prime of x. Or our partial derivative of f with respect to x, we simplified, is equal to 2xy plus f prime of x. Okay. But the partial derivative of f with respect to x, by definition, is also equal to our m. Okay, so palitan natin. Then, we will have 2xy minus 6x squared. Ito yung ating m. So, equal yan kay 2xy plus f prime of x. So, ano makakancel? Masi-0. We have 2xy, pares siyang positive. Pag nilipat, magsisiro yan. So, alisin na natin yan. Kasi magsisiro naman. Papalit ng pwesto lang, f prime of x. Papalitin ko ng pwesto, yung natirang dalawa, equal sa negative 6x squared. And we're going to integrate.
Okay, integrate natin. So again, integrating. So we have integral of f prime of x equals the integral of negative 6x squared mapasok pa. So we have f of x equals negative 6 tayo sa x squared, yan ay x cubed over 3. And simplifying, f of x is now equal to 6 over 3 as is 2. So we have negative 2x cubed for our f of x. Then, f is now equal to x squared y minus y squared over 2 plus f of x or negative 2x cubed or x squared y minus y squared over 2 minus 2x cubed is equal to C. Ito yung ating final answer. Question. Ano tanong? Nasundan niyo ba? Opo. Opo. Yes, sir. Madali lang, di ba? Ano? Ha? Di ba madali lang? No. Ha? Sir. Ha? Ano? Sir po. Mahirap. Ha? Sir, bawal ba yung yung chinan ko sa inyo, sir? Oo, ayoko muna nun. Sige, sir. Ano tanong mo, Aaron? Kailangan ipakita yung property. Anong property? Yung sa logarithm, sir. Hindi naman. Hindi mo Okay nung kalap. kailangan Sige po, sir. Thank you. Basta i-apply mo lang siya, ano? Hindi na kailangan pwede mo i-apply lang diretso. Okay, sige. Lipat tayo na ibang example. Yan tayo. We have dx plus x cosecant y dy minus sin y dy equals 0. Pwede ba i-separate yung variables niyan? Bago ma-separate, kailangan mo ng dx plus dy, Galing mo natin m. So, ayusin mo natin itong part na to. Okay. So, we will have dx plus, ito, common ay dy, pwede siya ilabas. Kaya x cosecant y minus sin y. Quantity, nilabas natin yung dy equals 0. So, diyan, makita natin na hindi pwede paghiwalayin yung variable na x and y. So, hindi siya separable. Sana may x sa may sign, may x doon. Malalabas mo yung x, separate mo yung x and y. So, walang x sa sign, so hindi siya pwedeng i-separate. Okay. Yan kaya ay homogeneous. Hindi rin naman, Kasi ito, dx lang ito eh. Ito, may x ka dito. Yan ba yung exact? Hindi rin. Diba? Okay, iba ito pala, alam mo na kagad dito. Ang m mo ay constant lang na 1. Kasi ito, may variable ka sa n. Meron pa siyang cosecant. So, cosecant y, ang magiging mo dyan? Partial derivative. So, hindi equal. So, yan ay linear, Mag-linear tayo ngayon. Ano ba ang form ng linear? So, dapat yun ay pwedeng dy over dx
plus pag tayo ay linear in y, p of x times our dependent variable na y times y equals q of x. So ito, yung tinatawag natin na linear in y. And we also have linear in x, dx over dy, plus, magiging p of y naman ito. Our dependent variable is x, equals q of y. So we have here linear in x. So yan, ano. Tapos sa solution dito, sa linear in y, so we will have y times the integrating factor integral e raised to integral of p of x dx equals the integral of q of x times our integrating factor e raised to integral of p of x dx plus c. Then for linear in x, we have x times the integrating factor e raised to integral of p of y naman, dy, equals the integral of q of y times our integrating factor e raised to integral of p of y dy plus c. So yung dalawang possible, ano, pwede siyang linear in x or linear in y. Bukan natin ayusin yung ating given. Gawin ko muna siya ano, dy over dx. So para yan maging dy over dx, so dx plus quantity x cosecant of y minus sin y dy equals 0. So para maging ano yan, dy over dx, multiply ko yung buong equation by 1 over x cosecant y minus sin y times dx. Multiply mo dito, magkakancel si dx, kaya meron tayong 1 over x cosecant of y minus sin y. Plus, ito naman, cancel na yung x cosecant y minus sin y. Meron lang tayong dy over dx. So, equal yan kay 0. Okay. Then, ayusin ko muna siya as dy over dx. Unahin natin. Plus, ito rewrite, 1 over x cosecant y minus sin y. So, equal 0. Ano nangyari? Nagawa ba nating ano, p of x times y? Kasi dapat yan, ano kung dy over dx ka dapat, nakasama niyan, p of x, fraction of x, nakamultiply sa y lang mismo. Sa part na to, hindi mo siya pwedeng express as p of x times y. Wala tayo nakabukod na variable na y. So, hindi siya linear in y. Ngayon, try natin siya kung magiging linear in x. So, again, meron tayong dx plus quantity x cosecant y minus sin y dy equals 0. So, pag linear in x, dapat yun ay dx over dy. So, ang gagawin lang natin, so we multiply the whole equation by 1 over dy. And we will have dx over dy sa part na to. Plus, so dito cancel si dy. Kaya meron ka na lang x
cosecant of y minus sin y equals 0. O, pag chinek mo yan, dito ay product ng x saka ng function of y. Ito ay function of y naman. So pag meron tayong linear in x, dapat yun function of y times x. Ito yun. Ito yung p of x mo, ay p of y mo times x. Ito naman si q of y. So ayusin natin. So dx over dy plus, unahin ko muna si p of y, cosecant y, times the variable x. So yun, x. Equals function of y, which is sin y. So yan, yung equation na given is linear in x. Kaya meron tayo ditong makukuhang p of y. So p of y is equal to cosecant. Cosecant y, and then our q of y is equal to sin y. Yun. So, yung equation pala ay linear in x. So, solve natin ngayon. I-erase ko lang. Ang solution niya, x times the integrating factor equals integral of u of y, integrating factor dy plus c. Yan natin magiging solution. Sige, tuloy natin. Okay. Then, since siya ay linear in x, our solution will be x times the integrating factor e raised to integral of p of y dy equals integral of q of y times our integrating factor e raised to integral of p of y dy plus c. Doon tayo sa mga nakuha natin sa given na naayos na. So we will have x times e raised to integral. So we're going to replace p of y by cosecant y. Kaya cosecant y dy equals integral. Our q of y is sin y. So sin y times e raised to integral of p of y again is cosecant. Cosecant y dy plus c. So para madaling isolve, doon muna tayo sa tinatawag na integrating factor. Ito yun, yung e. Ayusin muna natin yan. So we have the integrating factor. Simplify natin yan. Ito yung e raised to integral of cosecant y dy. So equal yan saan? Yung integral ng cosecant, so kung meron tayo integral ng cosecant y dy, di ba dyan ang pinaka-u mo ay y, ang du mo ay dy. So meron kang cosecant u du. Ano ba integral niyan? Integral ng cosecant y dy, cosecant u du. Ano sagot? ln, di ba? Lone cosecant u minus cotangent u po. Ln of cosecant u or cosecant y minus cotangent. So ito ang ating integral lang cosecant y dy. Then, we will have e raised to ln of cosecant y minus cotangent y. So yun, by property, itong e raised to integral of cosecant y dy is now equal to nilang yung katabi ng ln. Equal na lang yan kay cosecant y minus cotangent y. Alam niyo ba nagkaganon siya? Alam niyo kung bakit naging equal doon?
Na-derive ko yun sa isang video no? Ba't nagaganon? Hindi na basta kinakancel. Kasi iba, cancel agad, ano? Pero di alam ano nangyayari. Kung meron tayo kasing E, kagaya nung ginawa ko sa video, raised to ln X, kasi equal yan kay Y. So, we're going to take the natural logarithms of both sides. Kaya magkakaroon ka ng ln of E raised to ln X equals ln Y. Again, property of logarithm, itong pinaka-exponent ni E, pwede ilagay sa harap ng logarithm sa property. Kaya magkakaroon ka ng ln X, ln of E equals ln of Y. Again, kanina, na-derive ko sa inyo na ln E is equal to 1. So, makukuha mo na ang ln X ay equal kay ln Y. So, pareha sila naka-ln lang. So, we can conclude that X is equal to Y. Kaya E raised to ln X equal yan kay X. So, yun ang kayang derivation, ano? Balaga ganyan. Okay. Hindi na siya basta kinakancel, ano? Kasi property yan ng exponential and logarithm. Tuloy natin. Then we have X. Simplify na natin yung ating integrating factor. So, X na yan times cosecant. Cosecant Y minus cotangent Y equals the integral of sin Y times our integrating factor. Ayan, na-simplify natin na equals sa cosecant Y minus cotangent Y dy plus C. And we have X times cosecant Y minus cotangent Y equal ngayon kay multiply mo si sin magiging ano lang to 1 na minus cosine dy plus C. Libihin nyo yung trigo, no? Yung kasing cosecant, yun ay cosecant Y, yan ay 1 over sine sa reciprocals. So, identities natin. Kaya sine, multiply mo sa 1 over sine, so 1 ang mangyayari. Cotangent naman, ang equivalent niya is cosine Y over sine Y. So, multiply mo by sine Y, kasi si sine Y, meron lang tayong cosine Y. Kaya 1 minus cosine Y dy ang kanyang simplified form. Okay. Tuloy natin. Then X okay, so X times cosecant Y minus cotangent Y is now equal to integral of dy minus integral of cosine Y dy plus C. Maghiwalay ko lang, 1 minus cosine. Kaya itong X cosecant, X times cosecant Y minus cotangent Y is now equal to Y. Ano ang integral ng cosine Y dy? Cosine U du equal kay sine. Kaya minus sine Y plus C. O dito, pwede na sa akin to, Pwede na yung final answer. Or, pwede mong gawing X equals Y minus sine Y plus C. So, we divide both sides by cosecant Y minus cotangent Y. Kaya magiging over
cosecant y minus cotangent y. So ito, pwede rin to, no? Pwede rin dito. Okay. Question. May tanong? Wala po. Sige. So yan, ang linear, Napanood nyo yung Bernoulli's equation? Napanood nyo na? Yes, sir. Okay, so ang Bernoulli's naman kasi kahubig lang ni linear, Multiply mo lang, gagawin mo lang siyang dB over dx, saka 1 minus n, di ba, times b. So, ganoon na naman siya, pb. Habig lang siya ng linear. Nagkaroon ka lang y raised to n sa kabilang side. Pero muna, gagawa pa ako ng siguro 2 example, then i-upload ko ulit bago tayo mag